So, hindi porke ah, hindi porke hindi tayo nakaramdam ng pagmamahal, hindi porke tayo yung laging sangkalan ng galit ng ating mga magulang o mahal sa buhay, hindi porke tayo yung problem child at tayo ay naglo-long for love, eh hahayaan natin o magiging magiging controlling and manipulative tayo sa ating mga karelasyon o partner, no? Dahil siyempre, ang isip nyo, dahil hindi kayo nakaranas ng pagmamahal, hindi kayo nakaranas na, kayo yung laging napapansin, kayo yung laging sometimes taking in a wrong way, kayo yung napuput into a wrong context, ganyan. No, kayo yung laging yung sinasabi nilang middle child problem kung tatlo kayong magkakapatid, ganyan. Parang mali yun na hindi naman at sasabihin nyo na kaya kayo nagsumikap para maging proud sa inyo yung parents nyo. Always remember this: success doesn't need any validation from anyone, because kahit anong gawin mo, whether you succeed or not, you would still receive bad comments, bashing from other people. That's why you don't need a validation, and sometimes people are unexpressive of their feelings towards you. Minsan hindi nila pinaparamdam na proud sila sa'yo, kahit proud sila sa'yo. Minsan hindi nila inaano yun affectionately, pero alam mong proud sila. Tingnan mo dun sa letter, di ba? Maaring si Shuvi, hindi naramdaman ni Shuving proud at mahal siya ng tatay niya, pero nung sa sulat lumalabas na mahal pala siya ng tatay niya. So anong dapat mong gawin? Hindi ka dapat maging ganun sa kapartner mo o sa karelasyon mo o sa ibang tao dahil hindi ka nakaranas ng ganun sa mga kamag-anak mo. Diba, alam nyo na yung tinutukoy ko, hindi ko na kailangan maging specific. But I'm specific, generalize ko na lang. Diba? And loving someone doesn't mean that you lose yourself. Kasi minsan, pag tayo ay baliw sa pagmamahal, nakakagawa tayo ng mga hindi magandang bagay. And supposedly, that is the opposite of love. Kung tayo ay nagmamahal at mahal natin yung ginagawa natin o may mahal tayong isang tao, dapat puro mabuti, puro positive yung nagagawa natin. At natututo tayong mas na-enhance o mas napapalago natin yung ating pakikipagkapwa-tao. Ibig sabihin, kaya nating makisalamuha sa ibang tao, kaya nating bigyan ng oras yung ibang tao, at hindi lang tayo nakafocus dun sa mahal natin o dun sa karelasyon natin. Kasi improving your social life helps you learn things about yourself and learn things from other people. Makukuha mo yung lesson sa ibang tao na dapat mong makuha when you learn how to socialize properly. Hindi yung social climber ka, ha, at hindi yung social butterfly ka kapag ka nalalasing ka. Magkaiba yun. Sinasabi ko lang is, when you improve your social life because you love somebody, you would know things, you would learn things that you never thought na matututunan mo, o may madidiscover ka sa sarili mong hindi mo alam na yung ka pala, or kaya mo palang maging ganun. Diba? Kasi wala naman tao na 100% kilala yung sarili niya. So hindi porket ikaw yung problem middle child, kung tatlo kayo magkakapatid, hindi porket hindi ka nakaramdam ng pagmamahal, porket ikaw yung tagasalo, ikaw yung shock absorber ng pamilya, magiging manipulative and controlling ka
magiging ang magiging focal point mo lang is yung karelasyon mo, to the point na hindi mo nakikita yung magandang bagay na naibibigay sa iyo ng ibang tao dahil hindi mo sila gusto. Nakapokus ka lang dun sa gusto mo. At kaya ka rin siguro single ng matagal na panahon because you don't allow people to grow inside and outside the relationship. The mere fact na ayaw mong magkaroon ng boy best friend yung girlfriend mo o yung partner mo doesn't mean wala kang inaalaw na growth inside the relationship because hindi mo naman kayang ibigay lahat. Kung ipinagpalit ka man ng girlfriend mo dun sa best friend niya, it means may problema ka. Ganun lang yun kasimple. Because if the girl really loves you, hindi ka niya ipagpapalit sa simpleng flirting lang ng best friend niya. Halimbawa, nagpakita ng motibo yung best friend niya, hindi ka niya ipagpapalit kung talagang mahal ka niya agad-agad. So, for guys that doesn't allow their girlfriends to have a best friend na lalaki, may problema sa inyo. Kasi you think of it as a competition. Kasi hindi naman, you are not jack of all trades. Hindi lahat ng bagay alam mo at hindi lahat ng tama alam mong gawin. May ibang tao makapagbibigay yan. So allow it. Kaya marami akong natututunan dito sa panonood ng PBB collab. At lalo na dito sa personality ni Dustin Yu. Hindi ko hate yung kanyang kasi parang sa akin parang nayayabangan lang ako sa kanya yung sa ganun. Because ayaw mo magkaroon ng best friend, why? Ayaw mo magkaroon ng character development yung girlfriend mo o yung karelasyon mo. Sa buong araw na magkasama kayo ni Bianca sa loob ng bahay ni Kuya, parang wala nang growth kay Bianca. Yung pagiging masayahin ni Bianca is nawawala kapag kasama ka, which is hindi dapat nangyayari. Yun yung nakakahiya, yun yung nakakainis at nakakagalit because nawawala yung pagiging bubbly ni Bianca De Vera pagkasama ka Dustin Yu. Na parang dapat sa iyo lang makipag-usap si Bianca. Hindi, ang makakausap lang ni Bianca dapat is yung kaduo niya aside from you, which is wrong. At kaya mo bang bigyan si Bianca ng assurance hanggang sa labas, just like what JM Ibarra did to Fiang Smith? Kaso hindi, takot ka sa image mo. So dun pa lang, parang hindi mo na kayang bigyan si Bianca ng assurance kasi natatakot ka for your image. Ang dami mong iniisip na keso yung business mo, baka start from scratch. Hindi nga Dahil nakikilala ka ng mga tao, baka marami ng customer yung business mo. Baka magulat ka na lang, sikat ka na pala at marami nang nagiging customer yung restaurant mo dahil sa dami ng fans ng Daspia at Dasban. Baka mali lahat ng iniisip mo. Hindi mo naman malalaman yun hanggang sa paglabas mo. Di ba? So, hindi porket hindi ka naka-feel ng love. Hindi, yun Kasi may mga taong nababaliw sa pagmamahal na mali, na hindi naman dapat. Kasi hindi na pagmamahal yun kapag wala ng growth within and outside the relationship. Kasi, ang babae o ang lalaki may sariling buhayan aside from you. Bago ka pa dumating ka at maaring pag naging mag-asawa kayo o nag-break kayo, may buhay yan. Hindi naman hihinto ang buhay kapag ka nawala ka o nag-break kayo o naging mag-asawa kayo. The more pag naging mag-asawa na kayo
o tumatagal yung relationship niyo. Kasi yun na nga yun, maraming nababalo sa pag-ibig na nakakagawa ng mali o nagiging dahilan para hindi mag-grow ang isang tao dahil kinokontrol siya ng kanyang karelasyon. Nasasakal yung partner nyo na hindi naman dapat. At meron namang mga tao na masyado namang loose, masyado naman silang pabaya na parang pakiramdam ng kanilang partner wala nang pakialam yung partner niya sa kanila. Diba? Kaya sinasabi ko lang, two opposites. Diba? At hindi lang yun, nung sinabi ni Bianca na pare-pareho lang kayo, pati si River na damay. Bakit mo idadamay si River? Si River, maganda yung status ng relationship niya sa labas. Kahit nasa loob siya ng PBB house, maayos sila ni Jella Alonte. So pati siya nadadamay dun sa Dasbia issue. Dinamay siya, which is wrong. So kung gusto nyo mag-detach, panindigan mo. At saka yung sinabi mong hindi ka magla-love team, dapat pinanindigan mo na yun. Kaso nagsalita ka ng tapos, hindi mo akalaing mai-inlove ka kay Bianca, which is para sa akin, pagiging arrogante. Kasi masyado kang sure sa sarili mo na hindi naman dapat. So, yun lang po.